رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هداية. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ang lahat ng papuri at pasalamat ay tanging sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway ang kapayapaan, ang pagpapalat ng habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasama, sa lahat ng mga tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. So ako'y sumasaksi na walang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. Ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo, propeta alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So alhamdulillah, muli po tayo po ay nandito muli sa ating programa na ito, ang Zoom Inshallah lecture na sa pangunguna po ni Sheikh Saad. Alhamdulillah. So mapapakinggan po natin siya ngayon muli sa pangatlong yugto ng kanyang inihandang topic po na ang kaalaman o ang kahigitan sa pagdarasal, di ba? Yun po sa yung topic ngayon. So alhamdulillah, continuation lang po yan. So naway naantabayanan niyo po yung mga naunang kanyang lecture. So inshallah ngayon po ay kabung lang po ito. Inshallah kayo po ay makinig po at tayo po ay sama-samang inshallah umani ng mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng kaalaman na bahagi ni Ustad Saad sa araw na ito. So alhamdulillah ya Sheikh, pwede na po natin isahan ang iyong pong inihandang topic po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Alhamdulillah, unang-una ho mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, lubos tayong nagpapasalamat sa dakilang lumikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga biyaya na kanyang ipinagkakalupo sa atin na kung ating pong bibilangin, kailanman hindi natin kayang bilangin. Dahil mismo ang tagapaglikha ang nagsabi sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Napakalinaw po na kahit na po magsama-sama lahat ng mga magagaling po dyan na ang kanilang mga espesyal na kurso ay accountant po. Magsama-sama po sila. At magsama-sama rin lahat ng mga taong binigyan ng talino ng tagapaglikha. Isama po natin ang mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi lang tao, kahit na po yung mga ibang nilikha. Para bilangin ang mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailanman hindi nila kayang bilangin dahil mismo ang tagapaglikha nagsabi na hindi natin pong kayang bilangin. Pero huwag natin pong kaligtaan ang pinakamainam sa lahat ng biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ating pagiging isang mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isang naniniwala sa nag-isang tunay na Diyos na kung saan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit po natin nasabi na yan ang una o pinaka-mainam sa lahat ng biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dahil po, ang sabi po ng mga eskolar, kahit na po ang mundong ito ay sa atin lahat. Tayo ang nagmamay-ari, kumbaga lahat ng mayroon dito ay nasa atin po. Pero sa oras na tayo ay walang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo
ay kabilang sa mga taong mga masasama na naglalakad dito sa ibabaw ng lupa. Opo, dahil siyempre, wala tayong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So malinaw po yun na kahit ang mundong ito, pati nilalaman ito, ay tayo ang maging nagmamay-ari, pero dahil sa wala po tayong iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala po tayo sa, kumbaga, sa halaga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa katunayan, ang iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito po yung dahilan kung bakit mayroon tayong halaga sa ating tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Kasi pagdating natin po sa kabilang buhay, hindi po itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo ba ay naging hari dito sa ibabaw ng lupa, tayo ba ay naging milyonaryo, tayo ba ay nakakuha ng kung ano-ano dito sa mundo? Hindi po. Ang itatanong po ng Allah subhanahu wa ta'ala ay gaano po natin pinanghahawakan ang ating iman o pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano natin pong isinabuhay ang ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit hindi tayo naging mananampalataya sa Allah? Ibig sabihin, tinutukoy po lamang ay ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba mayroon sa banal na Quran? Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. O sangkatauhan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ba ang naging sanhi, dahilan, na kung saan, kumbaga, nagkaroon kayo ng, ibig sabihin, yung naging pabaya sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung bang, bakit kayo nadaya itong mundo na naging dahilan na hindi kayo, kumbaga, naging matuwid, naging matapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Kasi yung garra ka doon, yung sinasabi po ng mga eskolar na yung bang naging dahilan na hindi mo nagampanan ang tungkulin mo sa nag-isang tunay na Diyos. Kumbaga, yung dinaya ka niya. Itong mundo kasi, isa rin sa katawagan sa mundo ay gurur. Ibig sabihin, dinadaya po tayo. Katulad ng isang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, umal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Walang buhay dito sa mundo na kung saan, kundi ito ay panandali lamang, saglit lamang, at may kasamang pandadaya. Opo. So, dinadaya po tayo para hindi tayo maging ganap na sumusunod, sumusukot, tumatalima sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Tingnan niyo po. May mga tao na dahil po sa sobrang pagmamahal dito sa mundo, sobrang pagpukus dito sa mundo o sa makamundong bagay, kaya tuloy na nawawala po siya sa kanyang mga tungkulin bilang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nagdadasal, hindi naniniwala kay Allah dahil sa mundong ito. Opo. Hindi nakakapagsagawa ng mga kautusan ng Allah dahil sa mundong ito. Ibig sabihin, dinadaya po siya ng mundo, kaya siya rin ay kumbaga sunod-sunuran po. Nasamantala, itong mundo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na para sa atin lamang at may kasamang pagsubok. Susubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po tayo nilikha sa mundo. Dahil dito po tayo susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aalamin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino po sa atin ang tunay na kung saan magiging tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So malinaw na itong mundo ipinagkaloob ni Allah, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan may kasamang pagsubok sa atin. Kung sino ba po sa atin ang tunay na magiging mahusay, tunay na matuwid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi po ng Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Subhanallah. Kumbaga katunayan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa po namin kung anong mayroon dito sa mundo. Kung ano ang mga nakikita natin dito sa mundo. Lahat, sasakyan, bahay, bamay, lahat. Itong mga nakikita po natin dito sa mundo ay zinatan laha. Kumbaga ito ay palamuti lamang. Itong mundo. Pero ang katunayan, kaya po tayo nandito dahil liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, para subukin po tayo kung sino po talaga sa atin
ang tunay na magiging tapat, mabuti sa nag-iisang tunay na Diyos. Ibig sabihin, yung gawin po niya ang kanyang tungkulin bisang isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Kaya ngayon, alam po ng mga tao kung hanggang saan po sila. Ikaw ba ay makakapasa doon sa pagsubok o hindi? Kung ikaw ay sa kasalukuyan tuloy pa rin na wala kang ginagawa, wala kang pinupukusan, kundi itong mundo lamang, kaya ibig sabihin, hindi ka na makakapasa kasi hindi yun ang pinaka-purpose ng tagapagligtas sa atin. Pero kung ikaw ay kabilang sa mga taong kahit papaano ay gumagawa ng paraan para masamba po niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, para makapagbigay ng oras, alhamdulillah. Ibig sabihin, napapabilang po tayo dun sa nakakapasa. Subhanallah. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, sa madaling sabi, wag po tayong, kumbaga, masyadong masilaw dito sa mundo. Mayroon tayong tunay na tahanan o tirahan na kung saan naghihintay po sa atin sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay. Dahil yan ang tunay na tahanan po ng bawat isa at tirahan. Wala ni isa sa atin na hindi po taga-kabilang buhay. Lahat po tayo ay tunay na taga-kabilang buhay. Siyempre normal pag tinanong at taga-saan po kayo, kung sa Pilipinas, taga-Pilipinas ako. Saan sa Pilipinas? Taga-Mindanao, taga-Luzon. Lahat tayo, mayroon tayong inaangkin kung saan tayo, taga saan po tayo. Pero ang katotohanan, lahat tayo ay taga-kabilang buhay. Kaya hindi po tayo pwedeng maging pasaway sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi may araw na tayo babalik sa tunay na tirahan po natin sa kabilang buhay. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayfa takfuruna billah wa kuntum amwata. Ila akhiril ayat. Paano kayo sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sumusway. Paano kayo sumusway? Paano niyo nakakainan na kayo sumusway sa Allah subhanahu wa ta'ala? Na dati-rati wala kayo. Kumbaga. Kasi wala pa tayo sa mundo, di ba? So dahil sa kapangyarihan niya Allah, paintulot niya Allah subhanahu wa ta'ala, okay, ngayon nandito na tayo. Binigyan tayo ng buhay. Opo. So kaya ngayon nabubuhay tayo dito sa mundo. Pero sa dulo ng ayan na ang sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala na pagkatapos namin kayo bigyan ng buhay, tapos babawin namin din ang buhay ninyo kasi mamamatay naman tayo. Tulad ng mga nauna po sa atin. At lahat kayo ay magsisibalik sa akin. Lahat kayo ay turjaon. Ibig sabihin, magsisibalik po sa amin. So, yun po. Ibig sabihin, dahil tayo lahat ay taga-kabilang buhay, kaya dapat po paghahandan po natin itong uuwihan po natin. Kasi dalawa po ang magiging resulta. Uuwi tayo, babalik tayo sa kabilang buhay na maari na tuloy-tuloy ang kaparusahan nating madadat nandun. Kung tayo ay napabilang sa mga taong naging pabaya. Pero maari na alhamdulillah kaligayahan, kasiyahan na walang hangganan, ibig sabihin paraiso. Kung tayo ay naging matuwid o naging tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bago po mangyari yan, dito natin po gagawin. Subhanallah. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ito po yung mga pagkakataon na tayo pinagkakaluban ng Allah ng oras na nagagamit natin po sa mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bago po natin makalimutan natin paksa, no? Kaya hiniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na maging madali, magaan, na gawin lahat ng mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala para maging karapat dapat po tayo pagdating sa kabilang buhay sa tinatawag na paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Yun po mga kapatid, bali itong ating pinag-usapan, tinatalakay, ay nakadalawang tayo, kumbaga episode, nakadalawang parto po. Marami-rami po ang ating mga nabanggit patungkol sa ating, kumbaga, usaping mga kahalagaan at kahigitan, kalamangan, ang pagdarasal. Nababanggit ko po ito, bakit ngayon ay pumukus tayo muna sa mga kahigitan at kalamangan ng pagdarasal. Kasi siyempre, normal po sa atin na kapag mayroon tayong alam na makukuha na medyo maganda-ganda o malaki doon sa bagay na gagawin natin, nagkakaroon tayo ng interesado. Diba? Sabi po natin,
Pag tayo mag-apply, yun ang itatanong natin, magkano ang sahod? Ano bang makukuha? Ano bang mga benefits? Lahat yan, itinatanong niya. Kapag nalaman natin na okay na, maganda-ganda, ay yan, automatic bumapay po tayo. So, ibig nandun na, normal sa tao na yun. Yun ang naging ugali po niya. Na kapag narinig niya yung resulta na makukuha, saka na lang siya magkakaroon ng, kumbaga, pagsusumikap. Ganon din po mga kapatid namin sa pananampalataya. Bakit po may mga pagsamba na binanggit na kapag ginawa ito yung mga makakamit, ito yung mga gantimpala, ito yung makukuha? Dahil para rin magkaroon tayo ng interesado. Kaya pala kaya kung magbibigay ng sadaka, kawanggaw, kasi ito yung makakamit. Nagantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung tutulong kayo, kaya kung mag-aayuno kayo, di ba? Katulad din ng pagdarasal. Kaya binabanggit po natin ang mga gantimpala at biyaya nang sa ganun ay makapagdarasal po tayo na may tinatawag na khusyu, yung tunay na pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Kasi oras na magsala po tayo na walang pagpapakumbaba sa Allah, magkaiba pa rin yung nagdarasal na may pagpakumbaba. Kaya di ba may binanggit sa Quran ng mga nagdadarasal ng mga mananampalataya na nasa sa kanila yung tagumpay, muflihun. Bakit? Dahil yung kanilang pagdarasal ay meron tinatawag na khasyakon, ganap na pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit tayo maging ganap na nagpapakumbaba? Kasi siyempre ang inaharap po natin sa oras sa atin nagdadarasal ay mismong tunay na Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inaharap natin dakilang lumikha, Diyos ng lahat. Walang iba na nilikha na hindi ang kanilang tunay na Diyos ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat magkaroon tayo ng pagpapakumbaba. Sa mga oras na tayo, nagsasagaw ng pagdarasal. Minsan, ang tao kapag bibisita sa isang chairman, hindi kaya mas mataas pa chairman, wala lang kung gobernador, kung alimbawa mataas ang katungkulan, di ba? Nagpapakita tayo sa kanya na yung bang marespekto, ginagalang natin po siya, siriso po tayo kasi hindi tayo pwedeng basta-basta na basta lang magbibiro doon kasi siyempre alam natin mapapagalitan po tayo. Di ba? Pero kapag mismo ang harapin po natin sa pamamagitan ng pagdarasal ay ang tagapaglikha mismo, di ba dapat magkaroon tayo ng ganun? Pero magtataka, minsan may mga nasa loob ng masjid, minsan nagbibiruan pa. Di ba? Aharapin po nila ang tunay na Diyos na dakilang lumikha. Tapos wala pa yung tinatawag na talagang khusyu. Di ba? Mga kapatid namin sa pananampalataya. Ito po ang dahilan kung bakit hindi po natatamo nakukuha yung mga ipinangako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga gantimpala at biyaya at kalamangan kagitan ng pagdarasal dahil hindi po naisasagawa ang tama ang pagdadarasal. Yung mga kondisyon po. Opo, okay. Kaya sinisikap po natin nang sa ganun ay makuha po natin yung mga gantimpala at mga pangako. Kaya nakapagbanggit yun ng marami-rami siguro na parang mga 10 mahigit yata ang ating pong nabanggit na kung saan mga kagitan at kalamangan ng pagdarasal. So bilang pagpapatuloy po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, opo, sa mga naipaliwanag po natin, siyempre kasama po sa kahigitan at kalamangan ng pagdadarasal ay pagtungkol po sa tinatawag na yung buburain po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga nagawang kasalanan. Kung hindi ako nagkamali, may mga nabanggit ako doon na mga hadith na tumutukoy rin din sa, kumbaga, pagpapatawad po, opo, sa ating mga kasalanan. So, ito, ibang hadith na naman. Ibig sabihin, dagdag na hadith din na tumutukoy rin sa kung saan kapag ang isang tao ay nagdadarasal po siya na may tinatawag na khusyu, opo, yung kanyang kumbaga pagyukod, yung kanyang pagpapatirapa, yung kanyang pagtindig ay may khusyu, sa kanilang po makukuha yung tinatawag na bago niya matapos yung pagdarasal, mayroon siyang kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Basta yung kondisyon ay may pakita po at may sagawa. Tandaan po natin, kapag nawawala tayo sa kondisyon, hindi po natin makakamit yung pangako. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya isang hadith po na tumutukoy doon sa ating makakamit, yung kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, opo, basta magkaroon tayo ng tinatawag na
mga kondisyon. Katulad ng hadith ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min imri'in muslim tahduruhu salatu maktuba." Wala ni kumbaga Muslim na kung saan na ginawa po niya ang pagdarasal na obligado. Ibig sabihin, ito ay ginawa po niya, itindi po niya ang pagdarasal na obligado, halimbawa sa tinutukoy sa loob ng masjid, no? Sa masjid po. Kasi yun ang pinaka mainam, kasi hindi naman natin masasabi na wala bang pahintulot na magsala sa bahay, magsala sa hindi sa masjid. Mayroon pong mga pahintulot, pero may mga kondisyon. May mga tinatawag na mga sapat po na pinahintulutan po tayo. At saka kung tutusin, malinaw man sa isang hadith ng sabi ng propeta ay ginawa ng tagapaglikha ang kalupaan na kung saan pwede natin gawin ang mga pagsamba tulad ng pagdarasal. Kaya mapapansin po natin kapag tayo nagbibiyay ng malayo, diba, sa mga daanan po yan, may mga nagsasala sa gilid ng kalsada o di kaya sa dulo ng konti, nakaano sila, tabi sila sa kanilang sasakyan. Kasi basta ang pinakamahalaga, malinis ang kanilang pinagsasalaan. Opo, hindi ibig sabihin noon sa masjid lamang, kasi kung sa masjid lamang, paano yung mga nasa biyahe na malayo sa mga masjid, di ba? Kaya pinahintulutan pa rin na kahit saan lugar. Basta ang mahalaga, malinis po ang ating po pinagdadarasalan at sigurado na nakaharap po tayo sa kibla, yun ang pinakando. Opo. So itong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala ni isang tao o isang Muslim na kung saan siya ay dumating para magdarasal ng obligado. At ang kanyang pagdarasal po ay mayroong tinatawag na siya ay nag-ablusyon ng maayos. Fayahsinu wudu'aha. Ibig sabihin, ginampanan niya, hinusayan po niya ang kanyang pag-ablusyon. Ito, tingnan niyo po, parang kondisyon, isang kondisyon, kailangan yung ablusyon natin, siguro din po natin na tamang pag-ablusyon. Kasi pag sinabi, fayahsinu, yung uhusayan mo, siguraduhin mo na tama ang pamamaraan ng pagsasagawa ng wudu, ibig sabihin pag-ablusyon. Yun ang unang kondisyon. Kailangan ang kanyang ablusyon sa kanyang pagdarasal na ginawa ay payahsino. Ibig sabihin talagang ginawa niyang mga tamang pamamaraan. Kaya kailangan manigurado po tayo kapag tayo nag-ablusyon na tamang pag-ablusyon. Baka matulad din sa isang kapatid natin na may nakakita sa kanya, hindi ko naman tinitingnan po yung kasi matagal kong naging kasama, opo, na subhanallah, sa kanilang nakapagsabi, yung ibang lay sabi na, pagmasdan mo, dahil siyempre may mga kulang sa kanyang pag-ablusyon. Pero tagal, dahil hindi niya ginawa ng paraan na makasigurado na tama ang kanyang pag-ablusyon. So kapag hindi tama, hindi maayos ang pag-ablusyon, ay ibig sabihin doon, sa una pa lamang na kondisyon, failure na siya doon. Yun ang una. Pangalawa, wa khushu'aha. Kailangan din yung kaniyang pagdadarasal ay mayroong kasamang khushu'aha, ganap na nagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sirisyo talaga siya, subhanallah, nagpapakita siya. Kaya sinisikap niya na fokus siya sa pagdarasal hanggang matapos ang pagdarasal. Hindi kung ano-ano ang tulad ng iba, may nakapansin din. Bakit si ganito nagdadarasal? Tumitingin sa kung saan, gumaganon daw siya. Di ba? Kailangan nakapokus ang ating mata ay doon sa kung saan nilalagay nilalatag ating noo po. Di ba? Doon niya nakatingin. Kaya khusyu. Kaya hindi po pinahintulutan sa Islam na yung maraming kilos na may kumati rito tapos ginaganon mo. Yung maraming galaw kasi nakakasiram sa pagdarasal. Opo. Di ba? Kaya kailangan yung seryoso po, di ba? Kaya may mga eskolar na pagdating sa obligado, hindi po nila, kumbaga sinasang-ayaw na sa ibang eskolar na kung magbabasa ka ng Quran ay yung binubuklat na katulad ng nagdadarasal sa buwan ng Ramadan, mga ibang masjid, ay yung imam ay mayroon siyang tinitingnan o binabasa yung Quran. Kasi pinahintulutan del sunna yun. Halimbawa, yung salatul tarawih. Pero sa obligado ay hindi sila pumapayag yung iba doon kasi sa daming galaw, baka maging dahilan na masira ang ating pong pagdarasal. Opo. Kaya sabi nga nila, pinakamay na pa rin yung wala po tayong yung bang kumikilos tayo, gumagalaw po tayo kasi para po hindi dumami ang galaw na maging dahilan na masira ating pagdarasal po. Okay. Kaya al-khusyu,
Ito po yung isang patunay na may khusyukan na yung sinisukat. Di ba kayo minsan nakatabi nating mga Arabo, Saudi, paano sila gumagano sila? Kasi natalaglag ginagano yung ano nila. Daming galaw. Kuso ba yun? Hindi. Di ba? Kaya kuso talaga magpakita ka. Okay. Waruku'aha. Pati yung kanyang pagyukod. Kailangan magkaroon siya ng talagang pagyukod na ganap na may pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag nangyari po yun, pinabuti ang pag-ablusyon, nagkaroon ng pagpakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdadarasal, at nagkaroon siya ng kumbaga pagpapakumbaba rin sa yukod po niya, sa pagpapatira pa, maliban lamang na ang resulta ay kafaratul lima qablaha minadh-dhunub. Ibig sabihin, siya ay patatawarin, buburayin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nagawang kasalanan. Malam ya'ti kabira wa dhalika daru kullah. Liban, kasi siyempre, ang binanggit po rito ay patatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan basta wala tayong ginawang malaking kasalanan. Lumalabas doon yung mga sagair, mga kasalanan ng mga maliliit, yung mabubura po. Tungkol sa mga malalaki po, ito ay kailangan magtauba, humingi ng kapatawaran ng ganap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang tinutukoy po doon sa tinatawag na patatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mismo yung isang taon, lahat. Ibig sabihin noon, yung kumbaga susunod na taon. So lumalabas na sa loob ng isang taon ay patatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan, pero mga maliliit po yun. Ang malagi po ay kailangan pa rin yung tawba. Okay, sa madaling sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, itong ngayon na binanggit po natin na kalamangan at kagitan ng pagdarasal ay patungkol po sa kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala basta ang kondisyon po ay inayos natin ang pag-ablusyon, may pagpapakumbaba sa pagyukod, sa pagpapatira po. Yun ang kung wala, hindi na pwede makamit yun. Okay. Pangalawa, mga kapatid, nababanggitin natin, tinawang oras, meron pa akong natitirang 20 minutes mahigit. Kapag ang isang mandadarasal o nagdadarasal po, siya ay, kumbaga, binibigyan ng pabor na ang anghel ay nananalangin para sa kanya. Oho. So, tingnan niyo po. May mga anghel pala na mananalangin sila kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi para sa kanilang sarili. Mananalangin sila para doon sa taong nagdadarasal ng ganap. Nagdadarasal ng, kumbaga, sa tamang pamamaraan. Imposible na mananalangin yung anghel para sa iyo na kung nagdadarasal ka, hindi siya tamang pagdadarasal. Di ba po? Kaya ang sigurado na ipapanalangin ng mga anghel ay yung nagdadarasal sa tamang pagdadarasal po. Okay. Kaya ang sabi po rito, tusallil malaikatu ala sahibiha. Ibig sabihin, nananalangin ng mga anghel para doon sa nagdadarasal. Habang nagdadarasal ang isang tao, ay patuloy na nananalangin ng mga anghel. Alam niyo po ang mga anghel malinaw po na sila ay kumbaga tinatanggap ang kanilang panalangin. Bakit? Kasi sila yung mga kabilang sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha na mula sa tinatawag na nur, liwanag po. Opo. Na silang mga anghel ay hindi marunong sumuway kahit katitipo lamang. Opo. Kumbaga, nilikha sila ni Allah sa kung saan nakapokus po sila sa ganap na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Quran, nalinaw ron, sinabi ng Allah na ang mga anghel ay la ya'suna Allah ma'amarahum. La ya'suna Allah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kailanman na hindi sila marunong sumuway sa kung anuman ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. At gagawin nila kung ano ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang ibig sabihin, ang kanilang panalangin ay sigurado na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sila ay hindi po nagkakaroon ng kasalanan. Opo. May hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, medyo mahaba, opo, na nabanggit sa isang hadith, pero yung ang dulo na yun, na hadith na yun ay dun po napatunayan ang mga anghel ay nananalangin po sila sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa tunay na nagdadarasal. Ano po yung hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At ang sabi niya, salatul rajul fi jama'a tazidu ala salatihi fi baiti wa salatihi fi suqihi
bid'an wa 20 darajat. Opo. Ang pagdarasal ng lalaki na may kasamang sama-sama, ibig sabihin yung sama-samang pagdarasal sa masjid po yun kasi kasamang mga kapatid natin. Opo. So, ibig sabihin, ito ay lamang, kumbaga, nauuna o mahigit ang kanilang, kumbaga, pagdarasal ng tinatawag na sa isang hadith, parang 20 yata, 20, 3 na daraja sa isang hadith. Mayroon ding nabanggit na 25, mayroon ding 27 na kung saan antas na nauuna doon sa nagdadarasal na may kasama jama. Kaysa nagdarasal doon sa bahay niya, nagdarasal doon sa palengke. Opo, kasi siyempre po mga kapatid namin sa pananampalataya, may mga hindi may iwasan na minsan nakakapagsala doon sa bahay niya o nakakapagsala sa kung saan sa palengke. Halimbawa may sala doon sa kaniyang tindahan, sa maliit, halimbawa sa corner, nagsala doon kasi para makasigurado po siya. So ang ibig sabihin pa rin doon, lamang pa rin ng maraming antas yung nagsasala na samang-sama. Anong ibig sabihin doon? Magdarasal po tayo ng samang-sama para sigurado po. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya ang tuloy, ang hadith na yun, mga kapatid namin sa pananampalataya. Pero ang kondisyon po na yun, na yung pumunta sa masjid, na nagsala po, basta ganun din, inusayan niya po ang pag-ablusyon. At dumating sa masjid na wala siyang layunin kundi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsala po siya, pumunta doon, na wala siyang ibang layunin kundi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. La yuridu illa salah. Ibig sabihin, wala siyang nais sa pagpunta sa masjid, liban lamang na talagang magdadarasal po siya. Walang ibang layunin doon. Napupunta ko sa masjid kasi mayroon akong kaibigan na imimit ko doon. Kailangan nauna pa rin na para sa pagdarasal, para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So alam niyo ba, habang pupunta siya sa masjid, opo, halimbawa galing sa bahay, pupunta sa masjid, wala po siyang tinatawag na hakbang, isang hakbang na maliban lamang itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang isang antas. Walam yakhutu khutwatin illa rufi'a lahu biha daraja. Ibig sabihin, unang hakbang, kanan halimbawa, itinasang ng Allah ang kanyang antas po. Sa pangalawang hakbang, wakhuta anhu biha khati'a. Sa pangalawang hakbang po niya, pinapatawad siya ni Allah, binuburaan siya ng isang kasalanan. So ibig sabihin, may antas na makakamit at may mabubura po na kasalanan po. Hatta yadkhulal masjid, hanggang sa makapasok po siya masjid. Hanggang sa makapasok siya masjid. Okay. Ngayon, faida dakhala al masjid, kapag nakapasok na sa masjid, kana fi salati. Ibig sabihin, sa oras na yun ay, kumbaga, nasa kalagayan na nagdarasal po siya, o nagdarasal po na siya sa oras na yun, sa loob ng masjid. Opo. Yung kanyang pagdadarasal, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, na nakapokus po siya na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang layunin. Kasi lagi na pag-usapan, basta pokus tayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon po magsisimula ang mga anghel na mananalangin po para doon sa tao na yun. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi salla fi. Doon magsisimula ang mga anghel, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mananalangin para doon sa isa o dalawa o tatlo sa mga nagdadarasal ng ganap na kung saan habang siya ay nandun sa kanyang lugar na pinagdadarasalan. Halimbawa, sa masjid, nagsala ka doon, yung lugar kung saan nagdadarasal na doon po, sa oras niyon, nananalangin ng mga anghel. Subhanallah. Ano pang panalangin ng mga anghel? Diba? Sabi po natin, ang mga anghel, nananalangin sila para sa atin na sigurado na tinatanggap ang kanilang panalangin. Ito pong unang panalangin nila. Allahumma arhamhu. Sabi ng mga, o aming Panginoon, naway kahabagan mo ang iyong alipin. Subhanallah. Ipagkalo mo sa kanya yung subhanallah, habag, awan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Kaya sabi natin po, kung nagdadarasal isang tao hindi interesado, walang khusu, ibig sabihin, hindi na ipapanalangin ang anghel. Yun ang una. Subhanallah. Pangalawa, Allahumma maghfir lahu. Aking Panginoon, sabi ng anghel, naway patawarin mo siya. Allahumma tuba alayhi.
Aking Panginoon, pangatlo na panalangin. Aking Panginoon ay kumbaga kasi pag sinabi tubale yung pagkalooban po siya na magbalik loob sa atin. Ibig sabihin magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga parang iniling mo na, ya Allah, si ganito ay naway maging totoo ang kanyang kapag babalik loob sa inyo. So ibig sabihin, nananalangin ang mga anghel na maging totoo po tayo, tapat po tayo sa pag-iingi o pagbabalik loob sa kanya. Dahil siyempre siya lamang makapagbibigay ng kapatawaran kapag hindi po nakita ng Allah subhanahu wa ta'ala nagganap na tayo ng nagbabalik loob sa kanya, baka hindi natin matanggap, makuha yung kapatawaran. Kaya yun ang iniling ng mga anghel. At sabi ng mga anghel na sa oras na yun ay wala pong makakapinsala sa kanya. Wala pong mangyayari sa kanya. Ibig sabihin, walang makakapinsala mangyayari sa kanya na masama sa oras yun. Yun ang panalangin ng mga anghel. Ibig sabihin, kahabagin ng Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at maging totoong nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, at walang mangyari sa kanya na masama, walang maging kapinsalan niya doon sa oras nino panahon po yun. So, hindi nakasama yung mga hindi nagsasala, di ba? So, ibig sabihin, may espesyal pala sa mga nagdadarasal. Sa masjid kasi ang tinutukoy doon, yung taong dumating sa masjid na nagdarasal po siya, na may kasamang mga kondisyon po mga kapatid namin sa pananampalataya. Subhanallah. Opo. Okay. Ngayon mayroon pa ako natitirang 15 minutes. Bali, pangatlo, babanggitin natin po, kasi marami tayong nabanggit, ito yung pangatlong sa ngayon nating nabanggit po. Alam nga nagkikita ng pagdarasal ay habang tayo ay naghihintay, pagkatapos natin magdarasal, sa pangalawang pagdarasal, ay nasa landas po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin nito? No? Dahil may hadith na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may nagsabi na kung saan ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bil darajat. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kumbaga parang katanungan na gusto niyo ba na kung saan igagay ko sa inyo o sasabihin ko po sa inyo o ituturo ko po sa inyo ang bagay na makakamit niyo ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga kasalanan. Isang bagay na makakamit niyo ang kapatawaran ni Allah kapag ginawa niyo, wa yarfa'u bihi darajat, at itataas ni Allah ng maraming antas kapag ito'y ginawa niyo. Kaya nang tanungin ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba, kaya lahat po sila sabi, qalu bala ya Rasulullah. Sabi nga nila, oo naman ya Rasulullah. Bakit hindi? Gusto namin malaman, ituro mo sa amin ano yung bagay na kapag ginawa namin ay makakamit namin ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala at makakamit namin ng antas mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So itong sinabi ng propeta, isbagul udu, okay? Isbagul udu ala makari. Una, ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayusin nyo, sikapin nyo, gawin nyo yung pag-ablusyon sa tamang pag-ablusyon na ala makari. Sa mga panahon na parang yung bang mahirap sa inyo. Ang ibig sabihin po, yung hindi makatulad po yung okay ka, komportable ka at hindi ka komportable. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa, panahon ng malamig na malamig. Katulad ngayon, hindi naman masyadong naging tunay na malamig. Di ba, sa mga susunod na mga araw, lalong lalamig po ang kumbaga kalagayan o ang panahon. Yung pag-ablusyon doon sa panahon yun, na sa sobrang lamig, isa rin po yung sa tinutukoy na makari. Opo. Ibig sabihin, talagang parang mahirap sa atin po yan. O di kaya sa panahon ng mga mainit. So may mga panahon po kasi katulad dito sa Saudi, minsan may mga panahon na talagang sobrang init, may panahon na sobrang lamig, at may mga panahon na katamtaman po ang panahon. So magkaiba po yung sinasabi na may mga mahirap at magaan at madali. Tandaan po natin na kapag ang ginawa po natin na pagsamba ay alimbawa, yung aking pagsagawa ay medyo mahirap sa akin, at ikaw rin naggawa ng pagsamba rin, ay iba yung ating kumbaga pakiramdam kasi parang ikaw hindi ka masyadong nahirapan. Magkaiba po sila ng gantimpala at biyaya.
nangunguna pa rin yung dumaan ng may kahirapan. Kasi ito yung tinatawag na may udhiyah. Yung bang mayroon kang ginawang sacrifice. Di ba? Nag-sacrifice ka kasi siyempre. Halimbawa, bigyan natin ng mas madali. Ngayon, ang trabaho ko po, sorry po sa mga, kumbaga, mababang itong trabaho niya. Sa shop ako nagtatrabaho. Opo, di ba? Medyo mahirap. Kasi unang-una, nadudumihan tayo, di ba? Tapat yung damit natin. So, sa oras na magdadarasal, mahirap pa, magugas, magsabong ka, tapos papalit ka pa kasi na mari na natalsi ka ng damit mo. Di ba? Okay. Isa rin yan sa mga medyo nahirapan siya sa pagsasagawa kasi mayroon siyang sacrifice na nagawa. O di kaya yung mga magsasaka. Kumbaga, galing sila sa sakahan po nila, talagang mag-ugas pa sila, maliligo pa sila kasi oras na pagdarasal. O di kaya, ganun din galing sa mangingisda. So, may mga panahon na mga hanap buhay na medyo siyempre hindi normal na gawain, mahirap. Pero dahil oras ng pagdarasal, siyempre may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya gagawin niya ang lahat para masamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga binanggit po natin, medyo nagkakaroon sila ng may abala at medyo mahirap sa kanila. So, iba rin yung nakaupo sa opisina. Nakaupo ka sa opisina, type ka na lang type, opo, tapos nag-adan na, magsasala na, diretso ka agad sa ablusyunan. O di kaya galing ka sa bahay, naka-ablusyon ka, wala, didiretso sa masjid, magsasala, di ba? Magkaiba po yung kalagayan ng dalawa. Kaya mas marami pa rin gantimpala at nangunguna ng antas ang gumawa na may udhiyah. Mayroon siyang sinacrifice po. Mayroon sinacrifice. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Sa mga tubig, halimbawa, minsan may mga lugar na walang hot at walang malamig. Kung pinakamalamig, talagang mag-ablution siya, talagang lamig na lamig. Grabe yung lamig na matindi. So, di ba, mayroon siyang sacrifice na nagawa, udhiyah. At mayroon na naman, halimbawa, bahay, na nag-ablution siya, tapos may mga hiti, sabi nga natin, may malamig man, tapos pwede niya ilagay adjust katamtaman. So, nag-ablution siya, normal. Okay, di ba normal? Mauna pa rin ang gantimpala yung nag-ablusyon na talagang medyo nahirapan siya kasi siyempre sobrang lamig, di ba? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, tunay na makatarungan. At alam niya kung anong mayroon sa kanyang mga alipin. Kaya hindi po niya bibigyan ng parehas ng gantimpala yung magkaiba po sa pagsagawa na mayroong na sacrifice at saka walang na sacrifice. Bakit po, subhanallah, ang mamatay sa landas ng Allah sa tinatawag na jihad ay sila yung pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi sa banal na Quran na huwag niyong sabihin na sila yung mga namatay. Sa paningin ni Allah, sila yung mga buhay pa. At sila rin nabanggit na kahit ilang bisis po sila patayin ay talagang, kumbaga, hindi nila, gusto pa nila yun. Kumbaga, lumalabas yung gaano kalaki ang gantimpala na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila kasi ang sinacrifice nila mismo, buhay mismo. Buhay nila, hindi lang kayamanan, di ba? Kaya, ibig sabihin, sa bawat gawain po natin ng mga pagsamba na may malaking sakripisyo, malaking gantimpala pa rin yan. Pati po yung pagbibigay ng sadaka, kawanggawa, alam niyo po, mga kapatid, ako, bilinaryo ako. Itong si kapatid, hindi po bilinaryo kasi katamtaman po ang kanyang buhay. Kung ako ay magbigay ng isang sabi ko, sadaka, isang, sabi mo, 100,000. Parang simple sa akin, di ba? Hindi mahirap. Kasi mas malaki pang natitira, sobra-sobra. Itong kapatid natin, mari na yun lang natitira ang pera niya, mga tinreal, di ba? Mas malaki pang sacrifice niya doon. Sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung sacrifice na nagawa niya, mayroon pa rin gatimpala na para sa kanya yun. Diba? Kaya sabi nga, minamahal sa hadith, minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mayaman at lagi nagbibigay ng kawanggawa. Opo. Pero mas minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala yung hindi mayaman pero nakakapagbigay pa rin ng kawanggawa. Kasi yung
may sacrifice na nagagawa po itong sa kabila. Yung isa sa kabila, siyempre dahil may pira pa rin, kumbaga. Okay. So, yun po ang ibig ko sabihin, mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Kapag tayo gumawa ng pagsamba, lalo-lalo sa pagdarasal, ibig sabihin, mauna pa rin ang gantimpala yung may sacrifice na nagawa po, mga kapatid namin. Okay. Diba? Yun ang una. No? Na mag-isagawa ng ablusyon, lalo na sa Al-Makhari, ibig sabihin yung mga panahon na medyo mahirap sa atin ang pagsasagawa ng ablusyon. Pangalawa, ay wakasratul khuta ilal masajid. Pangalawa, ay yung paramihin ng hakbang patungo sa masjid. Paramihin ang patungo sa masjid. Anong ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin, mga kapatid, kung sino ang malayo ang masjid niya, ibig sabihin yun ang mas marami siyang nailalakad. Kasi wakastratul khuta, yung paramihin po yung mga hakbang patungo sa masjid. So paano po mapaparami ang hakbang kung ang masjid dito lang sa kabila? Sa diyan lang sa kanto, di ba? Liban, kung ang gagawin mo, lalabas ka ng maaga, punta ka sa masjid, hindi ka papasok, balik ka sa bahay, balik ka na naman, pwede maging marami. Kasi siyempre, maraming hakbang. Kaso lang, pabalik-balik. Kaso lang, baka may makakita sa'yo, baka sabihin, ano nangyari kay kapatid? Bakit pabalik-balik? May nahanap ba? May nawala? O ano na talaga nangyari sa kanya? Pero, di ba? Ang ibig sabihin, ito yung mga malalayong ang kanilang masjid, normal po, maraming hakbang na kanilang may hakbang. Kaya masyurti po yung malayo sa masjid na nakakapunta sa masjid kasi marami ang kanyang hakbang na ilalakad. Huwag tayo mag-isip, di ba minsan may mga nagtatanong, pag lilipat siya ng bahay, ito normal to, marami tayong mga kapatid na ganun. Kasi nagpapakita yung tao na talagang seryoso sa Islam, no? At diyan ako titira sa lugar na yun. May malapit ba diyan na masjid? Mayroon. Mayroon. Yan, maganda kasi malapit na masjid. Hindi niya itatanong, yung masjid ba diyan malayo? Kasi kung malayo, alhamdulillah kasi marami ang hakbang, marami akong biyaya, ganti pala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Baliktad. Nagtatanong malapit kasi para daw hindi mahirapan. Hindi niya napapansin, yung maraming hakbang, yung palang tinutukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na marami siyang makakamit na gantimpala. Kaya kapag malapit tayo, malayo sa masjid, masaya tayo, kailangan dapat dahil marami tayong hakbang. Subhanallah. Basta lang mag-ikhlas tanong. Pangatlo po, dito ko muna tatapusin, mga kapatid, kasi ang oras po natin ay alas 9. Yung paghintay mo pagkatapos magdarasal sa susunod na pagdarasal. Ibig sabihin, nakapagsala ka ng Salatul Maghrib, hindi ka lumabas sa masjid, naghihintay po tayo, kasunod ng Salatul Isha, ito po yung tinatawag na nasa landas po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at sigurado na makakamit natin po yung mga nabanggit na kapatawaran at antas na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan po ang tinutukoy na nasa landas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag po yan ay nangyari. Kung gagawin po sa ibang, walang gagawin po na after Maghrib, bakit hindi tayo maghintay sa masjid? Maghintay siya hanggang Isha. Dahil po, nag-adan na rito sa amin, narinig siguro, at mayroong natitirang 3 minuto. Sana po mayroon tayong napulot na aral sa aking ibinagi. Hanggang dito po lamang. Wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, napakaganda, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz sa napakaganda mong inihandang lecture sa araw na ito. Alhamdulillah, so entertain tayo kahit dalawang tanong, Ustaz. Pwede? Okay, pwede. Pwede pa, no? Inshallah, so, sa ating mga kapatid dyan na handang magtanong, sige po, pwede po kayong magtanong. I-open nyo na po ang inyong mga audio para po kung mayroon kayong paglilinaw, inshallah ay may habang nandyan si Ustad, malinawan po tayo doon sa mga nabanggit ni Ustad na... Sino po? Si Abdullah. Okay, Abdullah Samudyo. Okay. Ustad, may tanong po ako yung pagdarasal po ng musafir sa Jumaat. Kasi tulad ko po, ako yung musafir. Pag di ako nakahatid sa may kutba na ang gagawin ko po ba buo pa rin yung yung 4 na raka kahit na ako'y naglalakbay. Okay.
Tapos So, sinusunod ko na rin yung ano, pagkatapos ko ng 4, sinusunod ko na po yung ano, yung tama po Sara. ba yung Ustad, Napuputol, yung pong napuputol yung busis niya, no, Abdullah. sige, ang ano yung tanong niya, kung hindi siya nakakapag-Jumaa, kumbaga, isasala pa daw ba niya yung 4 na raka? Kasi musafir siya. Okay, magandang tanong ni kapatid. Tandaan po natin, unang-una, kapag hindi tayo musafir, automatic po yan. Kapag hindi tayo musafir, kahit nasa bahay po tayo, halimbawa hindi tayo nakapagdarasal ng Friday, mari na natulog po tayo, siyempre pagising natin tapos ng pagdarasal ng duhur, magsasala pa rin tayo 4 na raka kasi hindi tayo musafir. Pero iba pag musafir tayo. Kapag musafir tayo at hindi tayo nakasama sa Jumaa ng halimbawa kung saan na masjid na doon tayo, halimbawa nasa biyahe po tayo, dahil ikaw mismo nagsabi na musafir ka, hindi ka magsasala ng 4 na raka. 2 raka pa rin. Pero ang layunin mo ay salatud duhur. 2 raka pero ang layunin ay magsasala ka ng salatud duhur. Hindi Juma kasi yung Juma kasi hindi ka naman nakasama sa kumbaga pagdarasal na Juma sa Friday, kumbaga yung 2 raka. Magsasala ka pa rin 2 raka dahil ikaw ay musafir. Kasi kung hindi ka magdarasal ng 4 na hindi ka magdarasal ng 2 raka, lumalabas hindi ka musafir. So, yung ruksan ay pinagkaloob ni Allah, yun ang afdal. Pwede naman tayo magdarasal na 4 na raka, pero dahil musafir po tayo, mas mainam pa rin na 2 raka dahil musafir po tayo, kapatid. Allahu alam. Tapos, isunod niya na yung Tapos, tama. Pagkatapos niya magdarasal ng 2 rakat na duhur, yun, isunod yung 2 rakat na asar. Kasi musafir po siya. Tama po yun. Inshallah. Okay, inshallah. Napakalinaw po, bro Abdullah. Opo, sa nakakairam po. So, alhamdulillah. Inshallah, malinaw po sa'yo. So, sa ibang mga, po, kapatid po, na gusto mo isang tanong pa, kung pwede pa po. Sige po. Mayroon pa bang magtatanong dyan sa mga sister natin dyan? So, kung wala na po, alhamdulillah. Sige po, Ustad, suling payo po para kasi nag-adan na rin dito. Okay. Alhamdulillah, mga kapatid, ang aking panghuli po na kumbaga dagdag, lagi po tayo nagdudua na nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil lahat ng ating mga binabanggit, kailanman po hindi natin itong kayang gawin, maliban lamang na makamit natin ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siyempre, ang tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung makita po niya na tunay na nangangailangan. Kumbaga, nakikita niya na talagang seryoso po doon sa kanyang layunin. So, ibig sabihin, sa araw-araw wag po tayo magsawa na manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, isasama pa rin natin yung dua natin na nawa ay ang maging panghuli ko sa aking buhay ay sa mga panahon na aking ginagawa ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, mamatay tayo, bawian tayo ng buhay sa panahon na nagdadarasal, nagbabasa ng Quran, nakikinig. So, ibig sabihin, maraming mga uri ng mga pagsama na ginagawa dahil wala po tayong alam kung anong ating panghuli, si Allah lamang nakakalam, kaya hindi pa rin natin sa Allah. Mali natin, tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala, nabawian tayo ng buhay sa panahon nagsasagawa, alimbawa, nagbabasa ng Quran, napakaswerte po dahil siyempre namatay po tayo na kung saan talagang sa tinatawag na husnul khatimah. At lalong-lalo na kapag nabanggit po natin yung la ilaha illallah dahil isang hadith po yun na tayo tiyak natatanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. So hanggang dito po lamang mga kapatid, sana ay hindi tayo magsawa sa ating pong pagsusumikap sa paghahanap ng dagdag kaalaman po patungkol po sa pananampalatayang Islam. Sige ko na, hanggang dito po lamang. So alhamdulillah, dyan po tayo nagtatapos sa araw na ito. Naway inyo po nakapulutan ang aming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga ibinahagi po ni Ustad Saad sa araw na ito. So inshallah ay hanggang sa susunod pong huli na Zoom, inshallah ay magkita-kita rin po tayo dito sa mga ganitong mga programa. So subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.